Paano gumawa ng GCash account sa ating mga cellphone. So yan po mga lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So para po dun sa mga hindi pa nakakalam kung paano po gumawa ng GCash account, follow nyo lang po itong tutorial na gagawin ko, okay? So napakadali lang naman po gumawa ng GCash account sa ating mga cellphone. So ganito lang po lodis ang inyong gawin. So una, dapat po may nakaredy po kayong mga cellphone number, okay? So make sure lang po ang inyong mga number po ay registered po yan sa inyong pangalan. Dapat po yung SIM card na yan ay nakarehistro po sa inyong pangalan or dito po sa SIM po doon sa GCash na gagawin nyo. Kung ano pangalan ng GCash na gagawin nyo, dapat po yung doon din po nakarehistro sa pangalan na yan. Kasi po in case po na ma-disable po yung inyong mga SIM card or kung mawala man po, pwede po kayo mag-request ng panibagong SIM card. Siyempre po, ang makakapag-request lang po ay yung kung sino po yung nakapangalan doon sa SIM card o kung sino po yung nakarehistro doon sa SIM card niyo. Okay? Hindi dapat po active ang ating mga SIM card. Ngayon, pag ready na po ang inyong mga SIM card, make sure lang po na nakasalang kasi po kailangan po natin yan ng verification code at authentication code. Okay? And then, sa inyong mga cellphone, mag-download po kayo ng GCash apps. Ayan po, download nyo po yan. Ayan, GCash na yan. And then, dito nyo po i-download sa Play Store or App Store ng inyong mga cellphone. And then, pag once po na na-download nyo na, i-open nyo lang po. Ngayon, ganito na po ang lalabas niyan, request permission. Yan, i-okay lang po natin. Okay. And then, i-allow lang po natin ito, allow GCash access this device location, allow. And then, ito, i-allow din po natin. And then, ito po, i-allow po natin yan. Allow din po natin. And then, allow, ayan. And then, lalabas na po ito mga lodis. So, dito po, ilalagay na po natin yung ating number na gagamitin po natin para makapag-register tayo at makagawa ng GCash account. Ilalagay po natin dyan mga lodis. Pag once po na nailagay na natin, mag-assign po yan ng one-time password sa number na yon. And then, pag once po na nalagay na natin yung number, i-click na po natin itong next button. Ngayon, magsisend po yan ng verification or authentication code sa number po na nilagay nyo. Katulad po niyan, ayan. So, ikakopy po natin yon, ilalagay po natin dito. Okay? And automatic po, maglo-loading yan. And then, dito po, ganito na po ang lalabas niyan mga lodis. Ayan. So, kiklik po natin itong new account. Ayan. Click natin yan. And then, ilalagay po natin dito yung ating birthday. Make sure lang po yung birthday na ilalagay po natin dito. Kung mag-submit po tayo ng ID, yung birthday po na nasa ID nyo, yun po ang gamitin nyo. And then, are you a Filipino? Yes or no po. And then, pag once po na nilagay na natin yung information, i-click na po natin itong confirm. And then, dito po, maglalagay na po tayo ng ating personal information. So, dito po sa personal information, ilalagay po natin dito yung ating mga first name, middle name. Kung wala po kayong middle name, i-click nyo po yan, and then huwag nyo pong lagyan dyan. And then, ating last name, and then yung birth date, yan po. And then, yung email po na gagamitin natin, make sure lang po mga lodis, yung email na gagamitin natin ay valid and then ma-open po natin kasi may isisend po doon ng authentication code or verification code sa email na yan. And then, nationality, kung Pilipino po or kung hindi po kayo Pilipino, ibaguhin nyo po yan. And then, main source of fund, ayan po, kung saan po magmumula yung mga pera natin mga lodis. Kung salary po, yan, ilagay nyo po dyan, mamili po kayo, i-click nyo po yan, and then may lalabas po dyan. And then dito po, current address. So, ilagay po natin dito yung ating current address mga lodis. So, mas maganda kung ang ilalagay po natin dito yung address ay same po ng nasa ID. Ngayon po, kung yung nasa ID nyo po ay hindi na po updated yun, so, ang gamitin po natin ay yung current address po natin, yung kasalukuyang address po natin mga lodis. So, dito, province, municipality, barangay, zip code. Ayan. Yung zip code nyo po, kung hindi nyo po alam yung zip code ng inyong barangay, pwede nyo po yan mga lodis i-search sa Google. I-type nyo lang po ang zip code, tapos hindi yung barangay name or yung municipality nyo. Then dito, kung may street pang inyong lugar, ayan, kung mga sa probinsya po, mga puro, kadalasan puro, wala silang street. And then, kung gagamitin nyo po ay yung address na nilagay nyo dito sa taas, i-click nyo po itong same as current address. Kung iba naman po, so maglagay po kayo dito mga lodis. Yan. Then, kung meron po tayong referral code, kung mayroon po kayong referral code mga lodis, so ilagay nyo po dyan. Itong referral code na ito, magmumula po ito dun sa mga kakilala po natin na mayroon pong GCash account. So, pwede po sila mag-share ng referral code kung sakali pong gusto nila mag-share. Okay? And then, pag nalagay na po natin yung mga information dito, i-click na po natin itong next button.
And then, lalabas po ito, review your information. So, dito po, i-review po natin yung information dito kung may tama po o mali. Yan. Kung may mali po, i-edit nyo po. I-back nyo lang po ng konti. And then, ma-edit nyo na po yan mga lodis. So, make sure lang po na yung mga nakalagay dito po ay authentic mga lodis. Okay? Kasi po, in case man po na hindi nyo po ma-open yung inyong mga GCash, pwede nyo po siyang i-recover. Bagwas po kayo nagre-recover, authentic po ang hinahanap ni GCash. Ayan. And then, hindi rin po kayo makakapag-verify kung hindi po totoo yung mga inilalagay nyo dito. Pag okay na po mga lodis, sure na tama po, i-click nyo na po itong confirm button. And then, dito po, magsisit na po tayo ng ating MPIN. So, ito po, MPIN, ito na po yung gagamitin natin pag once po tayo naglalagin. 4 digit po ito. Dapat po inalagay natin dito, number. And then, same po dapat dito. Dapat po parehas po yun mga lodis. Okay, so wag po kayo maglagay ng katulad ng ganyan, 001234. Kasi po, madali po yan lodis mahack. So, make sure na yung ilalagay dito number ay maalala nyo po. And then, siyempre dapat mas maganda kung yung memorable pong number sa inyo para po hindi nyo po laging nakakalimutan. Okay? So, pag nilagay nyo na po dyan, and then, i-click nyo po itong I agree. Yan. Term and condition. Malit na box na yan. And then, i-click nyo na po itong confirm button. And then, ayan na po mga lodis. So, sabi dito ng GCash, nakapag-register na po tayo. So, dito po, ayan. Ganito na po ang lalabas dyan mga lodis. It's here, introduction account. So, mas maganda mga lodis, kung sa inyo po ang cellphone na to, i-register nyo na po yan. Yes, register this phone. Kung hindi naman po ito sa inyong account, hindi nagpagawa lang kayo gamit ang ibang account mga lodis, so, ino nyo po back to login. Kasi po, hindi nyo po yan malalagin sa ibang cellphone hanggat hindi nyo po ina-unregistered ang GCash na ito sa inyong mga sa device na pinagawa ng inyong mga GCash. Okay? Kung inyo po ang cellphone na yan, so, ito po ang gawin nyo. I-click nyo po itong yes, I registered this phone. And then, mag-send po yan ng 6-digit authentication code. Ayan po, i-copy po natin yan and then ilagay po natin dito. Pag once po na nalagay na natin dito, i-click natin itong submit button. And then, ayan, magpaprocess na po yan mga lodis. So, ayan po. So, lalabas na po yan dito. Congratulations, your account secured na po. Ayan. And then, dito po, gusto po natin i-secured, mas secured pa natin yung ating account. I-click natin itong go to account secured. So, wag na po muna yan mga lodis. Pwede po natin i-click na itong go to dashboard. Ayan. And then, lalabas na po ito, welcome to GCash. So, dito po, kung gusto na po natin i-verify yung ating mga GCash account, mas maganda po i-verify na po natin mga lodis. Pero hindi po dito sa tutorial natin, hindi po natin i-verify muna kasi may separate tutorial po na tayo niyan mga lodis. So, medyo matagal-tagal pag verify po ng GCash account mga lodis. Okay, so, kung gusto niyo pong i-verify yung inyong GCash account, so panoorin niyo po yung isang tutorial natin dyan kung paano po mag-verify ng GCash account. Okay, hanapin niyo na lang po dyan sa aking videos. So, dito po, pagdating po dito, i-scroll up lang po natin. Ayan, scroll up natin. Then, i-click na po natin itong go to dashboard. And then, ito na po lodis ang inyong magiging account. Ayan. So, dito mga lodis, kung hindi pa po verify ang inyong mga GCash account, pwede po kayo makareceive ng pera pero hindi po kayo pwede mag-send ng pera. Okay? Make sure lang po na i-verify po muna ang inyong mga GCash account bago po kayo mag-receive ng kahit na ano pong fund. Okay? Kasi po, hindi nyo po makukuha yan mga lodis kung hindi po verified ang inyong mga GCash account.